Kahit nagbabadyang sumama ang panahon, tinuloy pa rin namin ang pagsasaayos ng mga wirings at mga panels dahil may mga susunod na project at baka hindi namin ito matapos. Yan nga yung dahilan para matapos kayo. Di biro ang pag-wiring ng mga ganitong setup dahil sa daming kable na isasaayos at dapat nasa tamang inverter mapunta. Pinapakuha siya ng pansit sa lumpia kasi may birthday dyan sa Mabanga kasi meron kang sounds, di ba? Oh. Pinapakuha ka daw kanina. Oh. Sabi si Kevin, paano pag wala? Di ako yung mapapahiya. Pag meron, Ano mo sa dumi? parang di mo mahiya magpagkat na kakilala mo. Uy bro! Basta ka ngayon. Dinadagdagan mo pang parot ka. Baka may pansin dyan. Bakit? Dahil dito sa bayan ng Alaminos ay meron kaming isang malaking project na sa tingin ko ay isang malaking hamon para sa kanila dahil ito ay hindi basta-basta dahil sa bukod-bukod at magkakahiwalay-hiwalay ang mga bubong ng paglalagyan ng panels at malayo ito sa paglalagyan din ng inverter. So mga bossing no, today is Thursday. So ayan. So 6:19 AM, so maaga pa. So hindi maganda yung panahon sa nakikita niyo. So mga bossing, pupunta kami sa Tarlac. So may mga pupuntahan kami ng mga natapos tsaka mga gagawin pa lang. So maganda yung panahon. So hinihintay natin si Ariel na pumunta rito sa office kasi may mga kukunin pa naman ako, may mga dinaanan akong mga papeles na dadalhin doon sa site na natapos namin. So magpiprepare lang ako ng mga gamit namin, tapos chat ko si Ariel, tapos sisibat na kami. Maaga pa lang ay bumiyahe na kami dahil sa humigit kumulang approximately 239 na kilometro ang lalakbayin namin marating lamang ang bayan ng Alaminos. Nasa daan kami ay napag-usapan at dumaan patungo sa isang site na 80% na ang natapos. Hindi kami ang gumawa dito dahil marami kaming tinapos sa Central Luzon. Sa bayan ng Tarlac, patungo sa bayan ng Alaminos ay meron nilang 108 kilometro ang layo. Kaya bumiyahe na kami para hindi kami abutin ng dilim sa daan. So mga bossing, andito na kami sa farm ng mga shrimp. So ayan. Ang lakas ng boses mo kanina. Pag nagsasalita ka, parang sumisigaw. Nakihirap mo kasi ako. Promise. Ha? Testing mo ako malalim. Testing mo ako malalim.
Nakapagtataka lang dahil mayroong mga motor sa ibabaw ng tubig. Ito ay napaka-importante dahil para hindi mag-stay sa isang lugar ang mga hipon at magsilbi na ring alon para sa kanila. Busy. Para Pangin yan eh. Sige. Ako, si dyan yung mga bumubula. Ito. Ayan. Kaya daw to may LC na ganyan. Para yung mga hipon, hindi nag-i-stay sa isang lugar lang. Umiikot sila. Nabubulabog sila, oh. So, yun, oh. Ito ang aming farm. Wow. Para mabulabog pala. Para mabulabog. Para nag-wave yung tubig. Paikot-ikot. Ako na rin may alon pa rin. Para yung hipon. Kasi pag dito lang punta yan, sisiksikan sila dyan. Hindi sila, para sila na hipon pa sila. Bakit yun na may alon pa ganun? Parang pa. Ang Sorry. galing mo. Sumunod ko lang yun. Kung meron kang ano to, wala kang talo. First time ko makakita ng manghuli ng ano eh. Bihira lang kasi, hindi naman kasi pupuwasan. Oo. Kaya, Ayun, dami tamalon. nagpasabat na rin niya. Grabe. Sumasabit din pala sila dun sa ano? Oo, kasi, may mga truck na sila. Isang bato lang, no? Na-tire nyo yung ano? Okay. Apat na kilo lang, tingnan nyo baka may balik agad. Hindi rin pwede magtagal sa ano. Pwede. Wala na, anim. Yung bilis nyo. Anim? Oo, bawasan mo. Apat na kilo lang. Sabi sa isang lambat yan. 3 kilo lang. Pero I just want to separate something. Separate? One isang mong plastic. Okay. Kasi he will bring home. Okay. Itong 2 kilo, ilan ba ito? Ito yung more than 1 kilo. Ay, 2 kilos. 2 kilos. Ay, ito ba yun? Ito yung 1,000. Ay, ito yung 1,000. Ito yung kilo. Ito yung 2 kilo. Ito yung 2 kilo. Oh, ito nga. Ito 2 kilo. That one, you... 1,000. Yeah, you separate lang dalawang dalawa. Basta separate ko doon. Yeah, kasi we will take... I'll put it on the lowest. Kaya ba isang plastic? Pagkano yan? Magkano to? 370 kilo. 370 kilo. 700. 700. Sa palengke, 600. Hindi, 700 yan.